Ito yung hindi inaasahan ng Lakers na magbibigay sa kanila ng malaking impact pagdating sa depensa. Itong two-way contract player nilang si Jordan Goodwin na ngayon nga nasa isa sa mga trusted piece nitong si Coach JJ pagdating sa rotation ng Lakers. May limitado kasing playing time itong si Goodwin sa Lakers dahil nga two-way contract lang to para sa team, pero nabigyan yan ng mas magandang opportunity dahil sa energy at yung intensity na binibigay nito para sa depensa. Nakikita rin kasi na malaking natutulong nitong si Goodwin pagdating sa pagiging aggressive nito mula sa depensa sa mga wingman at mga forward. Nakikita rin kasi ng malaki yung natutulong nito sa rotation ngayon ng LA Lakers. Yan din kasi mismo yung dahilan kung bakit ngayon nga parang nakikita na deserving nga raw ng player na to na makakuha ng standard contract sa team ng Lakers. Yan din kasi kadalasan yung nagiging magandang outcome para sa mga two-way contract player sa NBA na sa oras nga na makuha sila ng isang contender team dapat magbigay sila ng malaking impact mula sa opensa at depensa para mabigyan sila ng opportunity magkaroon ng standard contract na tulad nga ngayon sa nangyayari dito kay Jordan Goodwin sa Lakers. Yan yung nakikita ngayon pare ko dito kay Goodwin, pero masyadong araw komplikado yan ayon dito kay Coach JJ na masyadong komplikado yung magiging standard contract nitong si Goodwin sa kanila. Tulad nga ng sinabi nitong si Coach JJ na masyadong loaded na yung roster na to ng Lakers at kailangan nilang magbawas ng isang player kung balak talaga nilang bigyan ng standard contract itong si Jordan Goodwin. At yan mismo yung problema na nakikita nitong si Coach JJ Redick para dito sa two-way contract player nilang si Goodwin. Sila Cam Reddish at Alex Len naman yung nakikita ng marami na pwedeng maging choices ng Lakers para makuha itong si Goodwin at mabigyan nga ng standard contract. Kung pipilitin ng mga to, yan yung mga player na pwede nga raw isapalaran nitong Lakers. Kung gugustuhin lang naman nila mga pare ko umiinit na rin kasi yung dugo ng mga fans ng Lakers dito sa two-way contract player nilang si Alex Len na hindi nga nila mapakinabangan yung pagiging sentro nito ngayon. Meron lang to ngayong 1.4 points, 1.9 rebounds na hindi nga ganun kalaki yung inaasahan ng Lakers para sa sentro na to. Na kung pipiliin nga raw paniguradong mas mabibigyan pa ng atensyon itong si Goodwin sa Lakers at parang mas deserve nga raw talaga nito na mabigyan ng extension contract sa team na to kumpara dito kay Alex Len. Yan yung nakikitang maaaring maging movement ng Lakers kung sakali lang mga pare ko napupursigihin nila na mabigyan ng extension contract itong si Jordan Goodwin. Dahil kung ikukumpara lang mas naaasahan nga naman talaga ngayon at mas nabibigyan pa nga na talaga ng magandang playing time itong si Goodwin kumpara dito kay Alex Len. Even na sobrang layo ng difference ng mga to pagdating sa positioning and rotation. Yan yung komplikadong sitwasyon mga pare ko sa standard contract na maaaring makuha nitong si Jordan Goodwin sa Lakers na mismong nakikita nitong si Coach JJ yung komplikasyon na yan. Sa kabilang dulo, hindi na bago dito kay Bronny James yung mga pang-iinsulto at kritisismong nakukuha nito sa mga fans. Sa unang season pa lang yan ngayon sa Lakers, inulan na yan ng mga criticize mula sa bagsak na average points. Dahil ngayon nag-average lang yan ng 1.4 points, 0.4 rebounds at 0. assist sa 16 minutes of playing time niya. Hanggang ngayon naman talaga inaabot pa rin to ng mga pang-iinsulto sa mga fans. Sa nangyaring laban nila kontra sa Denver, binigyan ng chance nitong si Coach JJ Redick itong si Bronny James kontra dito sa Denver. Pero merong senaryo na ininsulto yan ng fans ng Denver Nuggets na hindi nga nito nagustuhan yung pang-iinsulto at sinabi na yan ng fans at mismong sinagot ni Bronny James yan. Yung pang-iinsulto na yan na binigay sa kanya. Hindi na rin kasi nawala kay Bronny James hanggang ngayon mga pare ko yung mga pang-iinsulto na dinadala nga lang daw siya ng pangalan nitong si LBJ sa liga ng NBA.